So, yung panahon na sikat ka, lock in your money. Bili ka ng paper assets, bili ka ng properties, mag-start ka ng investment mo. Financially, napakalaga po nun. Para hindi masyadong mahirap sa part mo. Imagine mo, nawalan ka ng kasikatan tapos sabay naghirap ka pa. Warning ni Rockstar sa lahat ng mga sikat. Maybe sikat ka ngayon sa iyong community o kung saan ka nabibilang. Pwede tayong sikat sa pamilya natin, sikat dyan sa kumpanya mo, o sikat ka sa barangay nyo, or sikat ka dyan sa school nyo, o sikat ka sa YouTube, sikat ka sa Facebook, sikat ka sa TikTok. So, lahat ng attention nakukuha natin, sikat na sikat tayo. Pero may warning si Rockstar. Yes, Doc, ano ang warning mo? Ganito po, napanood ko po kasi ang interview ni Regine Velasquez. Nung inamin niya na hindi na siya sikat gaya ng dati. Kumbaga, in-acknowledge niya na. Pero napakaganda po ng kanyang mga statements. Napakaganda ng acceptance na ginawa niya at mga tagubilin na i-share din natin ngayon. Okay? Alright, so unang-una, tandaan natin, pag sikat tayo ngayon, may ending yan. Lahat ng bagay may dulo, may hangganan. Kahit gaano ka kasikat ngayon, magigising ka isang araw, hindi ka na sikat. Hindi ka na pinapansin. Marami na tayo nakitang ganyan or maybe na-experience mo yan. Bakit na-experience mo yan? Natatapos ang kasikatan natin for 3 reasons. First, umiikot ang mundo. Hindi ka laging nag-stay sa isang lugar. Nandito ka ngayon, bukas nandun ka. Umiikot tayo. Pangalawa, tumatanda tayo. Dahil tumatanda tayo, nababawasan ang energy natin, nagkakasakit tayo, konti na lang ang opportunity lumalapit sa atin. Napansin mo ba, abang tumatanda, kumokonte ang opportunity na lumalapit sa atin. And third, nag-iiba ang gusto ng tao, kahit gaano kanya kamahal ngayon. Pag may nakitang bago yan, nag-iiba na ang atensyon. Lumili siya ng tingin. Nalilimutan din tayo. Nalilimutan ka rin. Tumitingin din sila sa bago. Pag may bago, nalilimutan ang mga dating sikat. Okay? So, anong gagawin natin? Dahil matatapos para lahat ng kasikatan natin. Una-una, warning ni Rockstar, paalala. Bago pa dumating yon, dapat nandun ka na. Dok, anong ibig sabihin ng mahiwagang yan? Bago pa dumating na hindi ka na maging sikat, dapat nakapag-ready ka na. Para pagdating ng araw, gaya ni Regine Velasquez, accepted niya na. Okay? So, paano tayo magpiprepare, Doc? First, emotionally. Dapat hindi ka bitter. Dapat hindi masama ang loob mo. Dapat hindi ka maghinakit sa mga tao o sa mga nandiyan sa paligid natin. Huwag tayong maghinakit because you had your time. Bakit sasama ang loob mo? Di ba dapat magpasalamat ka? Because you had your time. Dumating sa punto na ikaw pinapalakpakan, dumating sa punto na ikaw ang inihintay, ikaw ang inuuna, ikaw talaga ang buhay nila, you had your time. Ngayon, time naman ng iba. Hindi naman pwedeng ikaw na lang, di ba? Dapat bigyan din natin opportunity or stage yung iba para sumikat. Okay? Nanggaling ka na dyan sa stage na yan, pabayaan mo naman yung iba. So, dapat magpasalamat tayo. Be thankful dahil once in your life, nagkaroon ka ng kasikatan. Naging sikat ka ng 3 years, naging sikat ka ng 5 years, naging sikat ka ng 10 years, 20 years. Di ba sabi ni Regine Velasquez, almost 3 decades siya. Or more than 3 decades na siya yung talagang tinitingala natin, di ba? Siya talaga yung star. So, be thankful. Magpasalamat tayo sa opportunity dumating sa atin. Magpasalamat tayo, yumaman tayo dahil sa kasikatan natin. Magpasalamat tayo, nagkaroon tayo ng magandang bahay dahil sa kasikatan natin. Magpasalamat tayo, guminhawa pati pamilya mo dahil sa kasikatan mo. Kaya be thankful emotionally. Okay? And second, of course, financially. Dapat habang sikat ka, nag-iisip ka na ng pampalit ng source of income mo. Or meron ka ng reserve money. Huwag kang pumayag na pag hindi ka na sikat, kasabay mawawala din ang pera mo. Habang sikat ka, lock in your money. Di ba sabi rin na panood ko si Richard Gomez, nung panahon na sikat si Goma, bumibili ng properties.
Nung panahon maraming dumadating na project sa kanya, bili lang siya ng bili ng properties. So, yung panahon na sikat ka, lock in your money. Bili ka ng paper assets, bili ka ng properties. Mag-start ka ng investment mo. Financially, napakalaga po nun. Para hindi masyadong mahirap sa part mo. Imagine mo, nawalan ka ng kasikatan tapos sabay naghirap ka pa. Mahirap talaga yun. Masakit talaga yun. Okay? And of course, second, level up your services. Actually, kung titinan mong mabuti, hindi ka naman talaga nalaos. Okay? Nag-level up ka lang. Try to think deeper. Try to analyze. Sabi nga ni Regine Velasquez, di ba? Ang turing niya sa sarili niya ngayon, mentor. So, kung sikat ka dati, dahil ikaw yung gumagawa, ikaw nagre-run, ikaw kumakanta, ikaw sumasayaw, ngayon, ikaw maging mentor, ikaw maging coach, level up your role. So, hindi ka nawawala. Nagle-level up ka lang. Okay? And next, pag dumating yung panahon na hindi ka na sikat, gawin mo na yung mga bagay na hindi mo nagagawa. Habang may project ka, habang sikat ka, go lang ng go. Kaya pag sikat ka, huwag kang maarte. Kaya pag sikat ka, huwag kang complain ng complain sa schedule. Ang dami naman tumatawag, ang dami nagpapapicture, ang daming umaharang sa'yo. Pasalamat ka dahil sikat ka. Ang daming project, ang daming ganito, ang daming kong coaching, ang daming ganito. Magpasalamat tayo dyan. Kasi darating ang araw, wala nang tatawag sa'yo, wala nang papansin sa'yo. 'Di ba? So, pag dumating ang araw na wala nang pumapansin sa'yo, wala ka ng project, you do the things na gusto mong gawin. Ayusin mo yung room mo, magbasa ka ng gusto mong books, mag-travel ka kung saan mo gusto mag-travel, punta mo yung mga kaibigan mo, matulog ka ng matulog, kumain ka ng mga na-miss mong pagkain. So, marami tayong pwedeng gawin. Okay? So, deliver sa atin pong lahat. Kung sikat ka ngayon, huwag mong kalimutan ang mga warning ni Rockstar. Let's go, let's go! Copy po tayo, copy po.